はしっかりとしている一日です。距離を取る。Oh, you know, obviously mixed. Oh. 一日ふらついた。Bago natin himayin at pasukin ang buwan ng Pebrero, ay tayo muna ay magbalik tanaw sa impresibong laban ng mga boksingerong Pilipino laban sa mga dayuhang linabanan. December 7 ay sinimula ni Wiljon Mindoro ang buwan na ito ng impresibo nang tudasin ni Wiljon Mindoro ang alaga ni Jeff Horn sa Dubai. Sa unang salpukan pa lang ay agresibo agad ang Australiano, habang itong si Kabayan ay naging kalmado at handang mapakilala. Landed by Camilleri, the right hand, the left hand wandering around his core across the ring. Remember, both men scaling and darting laterally, both left and right is Camilleri. Well, John Mindoro against the ropes, bringing square in there. He did get through the power driving right cross and unloads a couple of punches to the body. Left hook after turning the tables. Dito sa round 2 ay naging mailap ang Australiano na umpisa na ring iniiwasan si Kabayan. Body followed by a left hook upstairs from right of Mindoro. From around the kneecap, just cracked right into his face. Approaching the halfway stage is that right overhand right speculative shot. With his advances trying to close the gap, but he's off. By letting his hands go first is Camilleri. Camilleri goes by the nickname of Kamakeo via the short route, remember, and wanted backhand for Handy. Just getting that he's controlled. Umpisa pa lang ng round 3 ay riratrat agad ni Kabayan ang Australiano at gusto na ata nitong tapusin na kagad ang laban. Through, followed by a flashing right uppercut. Pinned in his own corner is Camilleri. Fashion a clinch, but then just, oh, beautiful two-shot salvo to the body. Having made his debut in 2019. But Camilleri just produces a distinctive sound. Walked his man down, but Camilleri landing with the inside of the glove, and then an altogether cleaner right hand, and another one from Camilleri, followed by a left hook. Boxing beautiful, tries to respond with a right uppercut of his own, but left and right fists of me smother the man from the Philippines. Manner of boxing. As for Mindoro, who bulldozed his man back to the ropes and lands with a right cross. Clever boxing out of the corner from Camilleri, who's remained responsible. But now he's beginning to be teed off upon by Mindoro. No, it's a standing count. So, oh, that's a beautiful right hand on the resumption. But now Mindoro has got his man going, and he's seeking that he is a precise and merciless finisher. One beautiful left hook, but then a right hand in response from Camilleri. But Mindoro really is finding the range on his punches now and wearing all of far. He's taken a standing count. Back into the breach, steps Mindoro, senses the brief respite. The referee wipes the gloves clean and he's warmed canvas to take the second count. Pero pagdating dito sa round 4, ay biglang binilangan ng referee ang Australiano sa isang standing count dahil sinalulahat nito ang binitawang kamao ni Kabayan na hindi tumutumba at hindi naglaon ay tuluyan nang itinigil ng referee ang laban. Para maiwasan ang mas malala pang pinsalang matamo ng Australiano, December 8 ay linampaso ni Wonderboy ang Mexicanong si Tostado sa isang impresibong knockout. Sa unang salpukan ay agresibo agad itong si Tostado, habang itong si Wonderboy ay tinityempohan ng kalaban. Rojos son los que están ahí midiéndose en este momento de Nájera Boxing Promotion aquí desde el Evolution en TikTok. 700 per Boxing Fight Night. Y bueno, pues ahí está viendo ustedes, están este primer episodio. Quedan pocos segundos en el reloj. Jamay va hacia adelante, de nueva cuenta la tiene contra las cuerdas. Dito sa round 2 ay biglang nag-init ang batang Pinoy, pero ayaw mapaagrabyado ng Mexicano na bumabanat din ng kanyang sariling mga kombinasyon. Y que va. La mano izquierda se le encontró cuando iba hacia adelante Jamay lo tiene arrinconado a Martín. Que buscan las oportunidades en ese segundo episodio. Jamay que ya se siente castigado. Vamos a ver. No logra imponer Martin Jamay y se va. El trabajo termina. Dito sa round 3 ay patuloy pa rin ang pagiging agresibo ni Tostado na inaararo itong si Wonderboy hanggang sa corner. Lo que sucede aquí en el Evolution. Ven a Martin. En un peso. Bien por pasos laterales. Ahí está Martin trabajando la zona blanda. Pero no se queda. Ahí está. Lo conecta con la mano derecha. El buen Martin. Y a través de 6 Media Sport también. Vean ustedes. Qué bien la mano izquierda. Ahí está Martin. Responde. Va hacia adelante.
Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina. Pero pagdating dito sa round 5, ay bahagyang nasaktan itong Mexicano, kaya binanatan agad ni Wonderboy. Nakaagaran ding itinigil ng referee ang laban, kaya naman impresibong pinanalo ni Wonderboy ang labang ito sa isang technical knockout sa round 5. Sa parihong araw at oras ay itinaas ang badilang Pilipino ng batang dating alaga ni Floyd Mayweather na si Demler Zamora. That's leading with the jab, and he got kind of stopped him in his tracks. The sense of desperation. That body was for DJ Zamora. Things right there. He had it before. Pero sa pagkakataong ito ay tinapos agad ng bagitong Pinoy ang laban sa isang knockout sa round 2 at nanatiling walang talo na umarangkada ang kartada ng batang Pinoy sa 15 panalo at 10 KO. Sa pareho ding araw ay pinatulog ni Arnold Gardy sa Japan ang pinsan ni Naoya Inoue na sa pangit ba naman ng kartada ni Kabayan ay hindi lubos akalain ng mga Hapon na lalampasuhin ang kanilang mandirigma sa ibabaw ng lona. ただヒメネスはずっとこのロープを背負っている状況には変わっていません。ボディがボディを崩す、ちょっと上のジャブ、トス、1ラウンド、ボディですよね。そうですね。フィリピンの選手は回転というかいいですよね。こういう小気味いいダッシュがあります。さっきも言ったんですけど、僕試合もやってるんですけど、本当に今のも開始の右ストレートのいや頭ボディだ、打ち下ろすからもあります。やっぱりこの辺りキック出身タイプ。右かもう一回叩いてるかもしれません。唯一の敗戦もフィリピンの選手だった。両者危ないタイミングでしたね。石井としてももらえるダブル、上からのダブルでしたヒメネス。今度は下からのダブルは石井。同じことでコンパクトですよね。今のダブルです。刺激しかない自分だと思うので、ただみんなが行かないといけないというプレッシャーは逃したくないというところに右アッパーも近づくと右ガードはしやすいですよね。ヒメネスは今のちょっと外目から回っています。石井です。世界アタックを狙っている高田優二選手もヒメネスはパンチコロッとも当たっているように見えているんです。あの石井のだけのキャリアというのがヒメネスよりは劣ってるね。そして1人4ポイントついちゃってますんで、1人は正直負けてある種捨てなければならないかもしれません。ヒメネスに関してはもちろん体も強くなりますからね。Sa kabuuan ng laban ay dinumina ng Hapon ang laban, pero nang tumama ng solido ang combo ni Kabayan sa round 7 ay biglang bumutata ang Hapon sa laban na hindi na makatayo sa naging katapusan ng laban. Sa December 15 ay 4 na beses linampaso ni Mark Magnifico Magsayo ang kalaban nito sa umpisa pa lang ng bakbakan. And he said, hey, I got... Sa unang batingaw ng kampana ay kalmado lang si Magnifico, pero nainip ito at pinatihaya ang kalaban sa dalawang pagkakataon. Professional fights. Yeah, and we saw that right at the beginning, right there. Mercado hit him with... You know, I'm liking what I see already. I saw Elite Night, but I want to give everybody my skills to the world once again. Up right there from Magsayo, and that's what we talked about in the dress reach. I can lunge in, and he's... I agree with you. Don't get caught extending. You know, as counter puncher could sit down to make a mistake. He needs to let his hands. He has to let it go. Let your hands go. You're in a fight. You're looking at the stars. You almost got him there with that. He's ready. I mean, let's remember and let's remind people that Brian November 30th against Carmel Moulton, the weight limit. Moulton, obviously a great prospect. He said, no, I can't fight this guy 15. It's with these Mayweather fighters. They seem to come over. You know, that's part of their game plan. And even the advice they give people. Away with it, and they're waiting. I guess Brian said, nope, I'm not taking the fight. But here he is, Sayo, like you mentioned, an experienced fighter, speed, power, he's got it. He's letting his hands go, beautiful butt. Turning the ring off right now. He just he knows what's in front of him. The skill level that's in front of him. There you go. Cover a little bit, but you know Magsayo, he's experienced. He's gonna go for there he goes again. I'm looking at Brandon. They're probably talking about the Malpies that he spent. Magsayo's a great finisher, but hey, Ray Vargas, those are the only two defeats. So obviously mixed. Oh, give him his count. Give him his 10 count. Let him see. Let him see what he has. All right, Mercado got up. I thought he was just gonna stay. Nakaligtas man si Mercado sa unang round, pero hindi na ito nakaligtas sa round 2 na tinapos ni Magsayo ang laban ng walang galos dito sa round 2 na pinabagsak sa 4 na pagkakataon ng kalaban na pinanalo ang laban sa isang knockout sa round 2. Sa pareho ring araw ay may kinawawa si Gio Santissima na Hapon sa Japan, pero ang inakala ng Hapon na easy fight na laban ay biglang gumantong sa pagkadismaya sa bakbakan.
Sa unang salpukan ay mainit na agad ang Pinoy na ayaw na ata patagalin pa ang laban. 測るリングでこれ倒してきました。そうですね、右がいいんですよね。今内側からという右でした。このパンチ右がやっぱ合わせられるので、左ジャブから伸ばしてくるところ。 Dito sa round 2 ay nakatikim na ang Hapon ng mga solidong banat ni Kabayan. Kaya naman ito ay nag-alangan at medyo na natatakot makipagsapakan. ワンツー強豪を迎えています一道詰めてくるボディストレート上に来られる自信があるとそんな話をしていた一道ですおナイスショットパーからのコンビネーション一道の強打チャンスガードはしっかりとしている一道です距離を取る Kaya naman pagdating dito sa round 3, nang matamaan ng isang solidong overhand right, ay nanginig na ang buong katawan ng Hapon. Kaya naman nang rinatrat ito ni Kabayan, ay itinigil na lang ng referee ang laban. At sa parihong araw at patimpala, ay kinalampag ni Kenneth Lever ang Hapon sa umpisa pa lang ng laban. At dito ay winasak agad ng bagitong Pinoy, ang Hapon na si Tulio Di Canarudo. At ang labang ito ay para sa titulo ng OPBF sa Bantamweight Division na linampaso agad ng bagitong Pinoy ang Hapon sa unang batingaw pa lang ng laban na pinanalo ang titulo ng OPBF sa isang technical knockout sa round 1. かるリングでこれ倒してきましたそうですね。とにかくついてよ